Uy, mabigat yan. Mabigat yan yaw. Pag mag-ano ka, magpatulong ka. Panambak? Panambak? Hello po, magandang hapon. Ayan, update po tayo. So, bali, dito po sa may front extension, gumamit po tayo ng Deco Stone. Ayan. Medyo malalaki pong Deco Stone yan. So, kailangan, ikaw nang bahala kung paano yung magiging arrangement niya. So, bali, ito is 4 na poste. Meron tayong pedestrian, meron tayong main gate. Tapos, yung pinaka-roofing nga po pala dito, hanggang dito lang. Kasi merong part po na, merong part na parang garden. So, doon na part is, may iwan yatang lupa doon. So, ito po is ginamitan natin ng metal tubular. Then, ito, long span na po yung gagamitin natin. So, since wala tayong roofing dito sa may side, is naglagay tayo ng canopy. Ayan, para yung pinaka tubig hindi po tatalsik dito sa may bintana. So, update tayo dito sa loob. Napadaan lang. So, bali guys, bigyan ko lang kayo ng ideas. Pag ganito pong naka-cove kayo, mas maganda isang ilaw lang talaga sa gitna. Tsaka dito sa pinakababa. Then, mas advice ko yung pag ganito naka-cove kayo, wag po yung pa-pendant. Mas maganda yung flat lang yung ating ilaw. Kasi katulad po dito sa Lumina, mababa ang ceiling. Actually, dito yung dining nila, ma'am. Gusto pa nila maglagay ng ilaw. Kasi sabi ko, parang off na siyang tingnan. So, ito na yung ating kitchen area. Na ginamitan po yan ng 60 by 120. Sa Wilcon po namin to binili. So, pwedeng bumili ka ng mahal na tiles. Mga ilang piraso lang naman yan. Gamitin mo sa kitchen area. Pero pagdating po sa mga floor tiles, sa bathroom, pwede na po yung sa mga local tile center. I think parang sa isang box po, parang pumapatak po kasi ng mga 700, 800 po ang isang box.
Ayan. So, naging advice ko rin na mas maganda kung ano yung countertop, yun na rin po yung backsplash para pag magkaroon ng, halimbawa, mabitin po dito, pwede pa natin siya magamit dito sa side na to. So, ganun lang. Tapos, naging suggestion din. Actually, hindi na suggestion to kasi sa pinaka full renovation namin, talagang pinapa-wall tiles ko na yung kitchen area. Para pag naglagay po ng cabinet, ito na po yung sapin niya. 30 by 60 na plain white. So, yan na yung magiging sapin ng cabinet. Hindi na pintura. So, mas madaling linisin. Then, kahit paano pag nagkaroon po ng moisture sa labas, then tatago sa loob, at least naka-tiles tayo. Hindi masyadong mabaho ang magiging amoy. Unlike po sa pintura, tapos yung kahoy, yun nga, nakukulob kasi. Pero unlike sa tiles, mas maganda, mas malinis. Tapos ito yung ating pinto na gagamitin. Sa taas, tsaka sa baba, medyo wala kasing stock, kaya ito na lang napili namin. So, goods naman yan. So, bali dito po pala, meron din tayong kwarto. Tapos, pag sa amin po pala kayo nagpagawa, kasama na rin po yung mga nalagyan o case ng AC. So, meron tayong room dito sa baba. Sakto lang din naman to. Actually, ang gusto talaga ng may-ari, parang hidden door. Kaso kasi, since hindi ko alam kung kaninong parents yun, or hindi ko alam kung lola o lolo nila. Hindi ko sure. Kaso kasi pag hidden door po kasi mabigat. So, normal door na lang po. Yung dito na lang po ata ang palo niya. So, naka-PVC panels din po tayo dito. Then, meron tayong abang ng isang ilaw lang. Tapos, meron tayong access panel. Pag nagkaroon po ng problema yung mga wiring strand. So, meron tayong silipan. So, bali, inuna po muna yung installation ng tiles bago po dito sa flooring para hindi rin po magasgas-gasgasan at madumihan. Tapos ito po yung ating staircase na tiles din po ang ginamit dito. So okay na siya. Dito po sa second floor, bali parang 3 kwarto to, pero ang mangyayari po dito parang office room, master bedroom na meron pong walk-in closet. Ayan. Diba? So, naka-PVC panels tayo. Then, yung ating cornisa, caramel brown po yan. So, ganyan po yung magiging itsura niya. Kumbaga, sa master bedroom, nasa loob po yung kanya walk-in closet. O, diba? Tapos, meron pa rin pa hallway dito. Actually, may purpose to. Pagdating ng araw, pwede silang mag-access doon sa kabilang side or extension dito. So, dito, naka-flexiband na tayo. Wala pang sista. So, ganyan po siya. So, may bagyo, may ulan na testing po natin kung may leaks. Pero ito po is maglalagay pa tayo ng sista waterproofing. So, yung mga bintana, pipinturahan din po yan, lilinisan. Yung AC, kakabit na rin po yan once na magkakabit na po ng mga accessories. So, dito, dahil office room, maglalagay ng CCTV, ng monitor. So, si sir, nagpabang na po ng mga wirings dyan. So, pwede rin po yung ganun, ha.
So, 3 AC. Ano lang pwedeng tapakan, Brad? Ito? Pwede yan madami. Yung gilid-gilid lang, tsaka yung mga. Okay. Ito. Kasi, ano, para pantay. Okay, tandahan. Ayan. Brad, ito daw, i-installan na lang to ng ano? I-installan na lang daw. Kasi kung bibili ng PVC, di ba, hindi naman nakapiksyon, babawasan para repair-repairin pa yung... Ano na lang, dapat sa aluminum lang sila. Oo, aluminum na nga lang. Kaya kasi yun ang sabi ko. Oo, sagad na yan dyan. Oo. Wala pa rin yan. Wala pa, ilan bang kailangan? 3 lang. 3 lang? Oo, yung dito. Yung doon sa sabunan, kaya siguro mayroon pang side yan. Okay, sige. 3. Medyo mabigat lang. So, ito. Ito rin sa loob. Tapos, ayan, kompleto na yan sa'yo. Yan. So, bali guys, ito yung update natin dito sa isang project namin sa Lumina sa Phase 5. Ayan. Full renovation po ito. Parang 3 room partition, pero yung isang pinaka-kwarto, meron po siyang, ang tawag dito, walk-in closet. So, yung mga ilaw nila is naikabit na po ng ating electrician. So, ito rin po. Si Ma'am po bumili lahat ng ilaw natin. May touch ng gold pang mayaman. Tapos dito rin po yung office room. Hindi pa naikabit yung ilaw. So, tatanungin natin kung ano yung pintura ng ating hallway. Ayan o.
So, bali guys, yung project po natin sa phase 5, halos patapos na, pero sad to say, wala pa rin po siyang tubig. Pero sabi ni ma'am, naka-schedule na daw. Actually, patapos na po yung tiling works dito. So, meron tayong pin lights dito. Naikabit na rin po yung mga pin lights dito. Ayan. So, ang ganda na. Yung CR natin, okay na rin po ito. Ilaw na lang ang kulang at mga accessories. Kung init. Ito po yung ating kitchen. Yung kitchen natin, ang kulang na lang po dito is yung ating kitchen cabinets, up and down. Naka-wall tiles po tayo dito. Tapos, yung mga outlet, switch, okay naman na po yan, pero si client po ang bibili ng mga switch and outlet. So, dito po, may kwarto sa baba. Yan, nakakabit na po yung mga ilaw-ilaw. So, lumawak na po dito sa ating living area. Maganda ang Angeli SF kung kukuha kayo ng unit sa Lumina kasi malawak po ang loob niya kumpara po sa ibang unit. So, baba taas, naka-PVC panels tayo. Sa labas, mag-metal spandrel tayo. Ang kulang na lang po dito, gate. Mga kitchen cabinets, mga woodworks. Ayan. May switch siya yung ilaw dito? May switch siya yan? Switch? Ah, wala pa. Okay, medyo nang ganito. Boleh ko ba yung gate dito? Pwede rin, yung gate na lang muna. Tingnan mo yung tiles dito, oh, parang parehas dun sa ano. Ano, parehas to? Dala ka nga ng sample. Andun yung ano, sana. Magdala ka ng sample, tapos yung dinala ni Joey. Para kasing parehas eh. Ay, iba. Magkano na sa Hawi? Oo, pero dala ka para ma-compare natin. Ay, hindi ka pala tanong mo. Dapat yung mga pinturin ano mo na eh. Ano siya? Anong brand niya?
Jackson switch and socket. Jackson. Ano maganda yung formisa yung kulay? Ano, tinanggal mo na? Pinatanggal mo na? Hindi, sinapawan na lang. Kasi napakan na. Okay lang. Ganun na lang. Hanggang na. Diba? Oo nga. Okay. Yung Hardiflex. Tiles? Okay. So yun guys, ini-install na nila rin yung ating gate. Ang kulang na lang naman dito, gate tsaka cabinet. So meron tayong pedestrian tsaka meron tayong main gate. Actually, yung prepared ni ma'am dito parang decorative concrete blocks, kaso wala kami makita. Kaya metal tubular na lang din. So meron na tayong pa-drainage dito. So ang ikakabit na lang yung mga case ng AC. Yun na lang ang we-weldingin. So sa loob, continue yung pantay ba yan doon? Parehas lang yun doon. Renta lang? Opo. Renta na. Ay, wala na.